Okay, isang magandang gabi nasa muli sa lahat ng aming mga minamahal na patuloy na sumusubaybay nitong gawain ng Speak Life. Ito ay 100 days at ngayon ay day 95 na. So ito po ay preparing the cities for the return of the King. So isang kagalakan sa aming mga puso na nahayag namin ang salita ng Diyos sa pamagitan sa ganitong mga kaparaanan. So, nababatid namin na maraming nakikinig, na sumusubaybay sa programang ito. At ito po ay pahalagahan natin. Bakit? Sabi nga nandyan, chapter 4, John chapter 9 verse 4, gawin natin ang gawain habang araw pa. So darating ang gabi at ang tinutukoy dito na darating ang araw na hindi na tayo makakagawa pa. Kaya mahalaga po itong gawain na ito. Huwag nating baliwalain kung atin itong napapakinggan. Kasi mayroong sinabi ang Panginoon, sabi ng Amos chapter 4 verse 11 na sabi, pairalin niya ang gutom dito sa lupa at hindi ito kagutom sa tinapay ni uhaw ng tubig, kundi kagutom sa pagkinig ng salita ng Diyos. Darating ang panahon, ang sabi ang tao, hahanap-hanapin na nila ito, subalit hindi na nila ito matatagpuan. Kaya, salamat sa Panginoon at sa gabing ito, hallelujah, ini-invite ko ang bawat isa na pakinggan natin muli ang salita ng Diyos at ito'y mapahalagahan natin sapagkat ang salita ng Diyos ito'y isang salita na makapangyarihan, nagbibigay sa atin ito ng buhay. Kaya kung hindi natin ito pahalagahan, so paano na ang direksyon ng ating buhay? Kaya sa gabing ito, salamat sa Panginoon at ako na may isa sa na atasan sa gabing ito upang ipatuloy itong ipangaral ang salita ng Diyos. At ito po ay ating pag-aaral makikita sa Isaiah chapter 60 verse 1 to 5. Chapter 60 verse ikuan mo muna. Okay. So bago ko po babasahin ang ating pag-aaralan sa chapter 60 ng Isaiah, ay tayo po muna magbibigay muna tayo ng panahon na makapag-share tayo at makapag-tag tayo. So 2 minutes lang po ito. Mag-start na po tayo. Kami nagagalak, kami sumisigla, kami nag-aalay ng papuri sa iyo. Kami sumasamba, kami lumulubog, kami sumusuko sa paghahari mo. Kami nagagalak, kami sumisigla, kami nag-aalay
Ano dapat sa iyong testimony? Kay biyaya mo, di mangangamba sa mga pagsubok. Jesus, kinabukasan ko ay hawak mo. Wala nang hahanapin pa sa iyong presensya. Pagkat sa piling mo, tunay ang ligaya. Ikaw, Jesus, ang aking saya, puso ko'y awit sa iyo. Ikaw, Jesus, ang aking galang, sa'yo ang buhay ay tiyak. Kuya, ano? Okay, sige. Hallelujah. Dito na tayo sa pagpapanimula. At ang ating tema ay makikita sa Isaiah chapter 60 verse 1 to 5 lang. At bago ito, tayo po ay dadako muna sa pananalangin. Hallelujah. O purihin ka, O Diyos. Purihin ang dakilat makapangyarihan mong pangalan. Panginoon, sa gabing ito, tunay nga po, Panginoon, O Diyos, na kami lubos na nagpapasalamat sa iyo sa kabutihan mo sa amin, sa ipag-ingat gabay, patnubay, sa lakas na lagi mong ipinagkaloob, sa biyaya mo, sa pagpapala sa araw-araw. Salamat, O Diyos, sapagkat patuloy mo tinutugon ang bawat pangangailangan, Panginoon, ng iyong mga anak. At ito po, Panginoon, hallelujah, sinabi mo po, Panginoon, ang lahat na sumasampalataya sa iyo ay hindi mo ipapaya, at ang lahat na sumasampalataya sa iyo ay lagi mong isasama sa paradang ng tagumpay. Kaya po, Ama, sa gabing ito, Lord, lahat ng makikinig sa salita ng Diyos, Lord, na nananampalataya sa iyo, Lord, gumawa ka ng dakilang bagay, mga dakilang himala sa kanilang buhay. Patunay, Panginoon, na ikaw ang Diyos na buhay, na aming sinasamba at pinaglilingkuran. Diyos na di nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Amang banal, maghari ka, Panginoon, sa gabing ito, sa nagpapahayag ng magpapahayag ng inyong buhay na salita. Lord, ibaba mo sa iyong harapan at ikaw, Diyos, ang may taas, Panginoon, sa gabing ito. At gayon din naman ang aking dalangin sa lahat ng mga sumusubaybay, patuloy na nakikinig, O Diyos, sa gawain ito. Dalangin ko po, Panginoon, O God, na maghimalakas kanilang buhay at tarunod alaman, katalinuhan, pagkalugudin, pag-unawa, Panginoon, O Diyos. Hallelujah. Lord, dalangin ko, Mama, na ang may mga problema, bigyan mo ng kalutasan, mga sakit at karamdaman. Lord, hallelujah, bigyan mo po, Panginoon, ng kagalingan. Magpapahayag ka, Panginoon, higit sa gabing ito, na mapahalagahan, Panginoon, ang salita mo, sapagkat ito, Panginoon, ang mahalaga sa buhay, sapagkat ito salita mo nagbibigay ng buhay na walang hanggang. Kaya po, Ama, salamat po, Panginoon, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Sa iyo po namin ibinabalik lahat mga papurit, pagpaparangal sa natais at mga pangalan mo, aming Panginoon Kristo. Hallelujah. Amen. Praise God. So, sa muli, bago tayo mag-umpisa, mayroon pala akong mga ipapatutuo. Tunay nga po na gaano kahalaga ang salita ng Panginoon. Sapagkat kapag namumuhay na tayo sa salita ng Diyos, mayroon tayong ibig sabihin, wala tayong pangamba, wala tayong takot, sapagkat mayroon yung Diyos na nangangako sa atin. Na ang pangako ng Panginoon, di tayo niiwan, ni pabayaan man. At ito'y patuloy naming naranasan sa mahaba ng panahon sa aming mga buhay. Kaya, sa lahat ng mga
patuloy na nakikinig, sumusubaybay sa programang ito, ang aking hamon sa inyo na panatiliin ninyo sa inyong mga puso ang Panginoon na siya maghari. Kaya ganun sa amin, sa aming buong pamilya. At ang aking mayroon akong mahalagang patutuo at sa Burias, nakikita ko kung paano ngayon lumalago rin ang gawain. Kaya salamat sa Diyos na sila rin doon sa Burias, puting baybay, Tanumay, Mapaniki, ay alam ko na sila din ay sumusubaybay sa programang ito. At natutuwa at nagagalak sila na mayroon palang ganitong uri ng pagtuturo. Kaya salamat sa Diyos na sa gabing ito na maunawaan natin ang bawat ating pag-aaralan. So, babalikan natin ang mga nakaraan. So, marami ng mga na nagtuturo sapagkat pang 95 days na po ngayon. Pero talagang ang mga itinuturo, ito'y nagbibigay ng kagalakan, kalakasan, katatagan sa ating pananampalataya kung paano tayo magtiwala at manalig sa salita ng Panginoon. Na siyang Diyos na may tapat na nangako sa atin. Makapangyarihan ang Diyos. So, salamat sa mga unang mga nagsasalita at alam ko na marami ding sumusubaybay. At alam ko na gumagawa ang Diyos sa bawat buhay, sa bawat nakikinig sa salita, sa kanyang salita. So patuloy po tayo. Ang si Isaias, ito po isang propita na ito siya ay anak ni Amos. At ang sabi dito, ang keywords dito is salvation. Isaiah means salvation of Jehovah. So, malaki pala ang ginagampanan nitong salitang Isaiah. Yan. Sapagkat, ang sabi dito, Isaiah means salvation of Jehovah. Ang outline natin, ito po ay tatlo. Sabi dito, the program of peace, glorious prosperity of peace of the redeemed. So, the Spirit-filled Christ by whom the kingdom comes. So, ito po yung mga malagang outline sa talata pong ito. Isaiah chapter 60 verse 1. Basahin ko muna hanggang 5. Ang sabi dito, bumangon ka, Jerusalem, at sumikat na tulad ng araw. Liliwanag ka ng kalulhatian ni Yahweh. Magbabalot ng kadiliman ng buong daigdig. Ngunit ikaw ay liliwanagan ni Yahweh. At mapupuspos ka ng kanyang kalulhatian. Ang mga bansa ay lalapit sa iyong liwanag. Verse 4. Pagmasdan mo ang iyong kapaligiran, ang lahat ay nagtitipon-tipon upang magtungo sa iyo. Manggagaling sa malayo, ang mga anak mong lalaki, mga anak mong babae, kakargahing parang mga bata. Magalak ka kapag nakikita sila. Sa iyong damdamin, pawang kasiyahan ang madarama, sapagkat malaking yaman, buhat sa karagatay, iyong matatamo at mapapasayo ang kayamanan ng maraming mga bansa. So, patuloy po tayo. Isaiah chapter 60 verse 1. Ang sabi dito, arise, shine, for the light is come, the glory of the Lord rising upon thee. So, ang ibig sabihin dito, itong arise, ito ay sabi dito, mayroon akong tatlong pinag-aaralan dito. Una, itong radiancy. Ibig sabihin, radiant lives for the saints. Ang pamumuhay na magliliwanag sa mga banal. Ang sabi dito sa Psalm chapter 4 verse 5, they look unto him and were lightened, and their pieces are not ashamed. So, makikita natin daw na naghayag, nahayag. So, makikita natin dito na siya magliliwanag at ang sabi dito, their pieces are not ashamed. So, ang bawat tao na pinangunahan at namumuhay sa salita ng Diyos
So, ibig sabihin, hindi ka natatakot, hindi ka nahiya sapagkat mayroon kang Diyos sa iyong puso. So, pangalawa, ang sabi dito sa John chapter 5 verse 35, He is a burning and shining light, and they were willing for His season to rejoice in His light. So, tunay nga po mga kapatid na ang sabi ito, siya yung burning and shining light, nagliliwanag. So, basahin natin dito sa Tagalog para ating maunawaan ng gusto. John chapter 5 verse 35. Sabi dito, si Juan ay parang maningas na ilaw, nagliliwanag noon, at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. So, paano naging nagliliwanag si Juan? Yung salita ng Diyos, yung Diyos ay sumasa kanya, nagliliwanag. Ito si Juan. Yan. Nagliliwanag. Kaya sabi dito, and burning, sabi niya, shining light, and they were willing for His season to rejoice in His light. So, patuloy po tayo. Tandaan na po natin, pag-aralan natin ang buhay ni Esteban. Buhay ni Esteban, makita natin yan sa Galatia, sa Acts chapter 6, verse 15. Ang sabi dito, si Esteban ay masdang mabuti ng lahat ng nakaupo sa Sanhedrin. At nakita nila sa kanya ang mukha na parang mukhang anghel. So, makikita natin si Esteban humaharap na sa kamatayan. Pero alam po natin na hindi si Esteban natatakot. Kasi alam niya na, sabi nga ni Apostol Pablo, for to me to live is Christ and to die is gain, na kung mamatay man siya, pero may pangako ang Diyos. Alam niya na pagdating ng araw, siya'y kakasama ng ating Panginoon. So, patuloy po tayo. Sa letter B, ito yung, nandito pa rin tayo sa 60 verse 1. Enlightenment. Sabi dito sa Psalm chapter 119 verse 130, the entrance of thy word give it light. So, ang turo sa kanyang mga salita, sabi dito, ito daw ay nagbibigay ng liwanag. So kapag tayo po, mga minamahal ko, mga sumusubaybay, kung tayo po ay nasa Panginoon, kung ang Espiritu ng Diyos ay sumasa atin, so, katulad din ni Esteban, magliliwanag. Ibig sabihin, ang magbigay ng kaliwanagan ang Diyos sa atin, at hindi lang sa atin, o sa lahat ng mga nakikinig at gumagawa ang kalooban ng Panginoon. Kaya daw ang salita ng Diyos, ang turo ng salita ng Diyos, nagbigay ito ng liwanag para sa atin. Sa 2 Corinto chapter 4 verse 6, ito po yung sinasabi ni Apostol Pablo, sapagkat ang Diyos na nagsabing mula sa kadiliman ay sisilang ang liwanag. Yan. Maliwanag po yung sinasabi ni Apostol Pablo na ang Diyos mismo daw nagsabing mula sa kadiliman ay sisilang ang liwanag. So kung tayo may nasa kadiliman, kapag tanggapin natin si Jesus, napaghariin natin si Jesus sa ating buhay, gumawa tayo sa kalooban ng Panginoon. Ito ang pangako ng Panginoon na sisilang ang liwanag sa ating mga buhay. So patuloy po tayo. Mayroon pang tinutukoy ditong God's glory. Yan. Awit 19 verse 1, ang sabi dito, ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipapahayag sa kanang kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay ipakita sa kalawakan. So,
Grabe, maliwanag talaga ang sinasabi. Ito'y sinabi ni Haring David. Makikita naman natin kung si Haring David, kung paano siya sinasamahan ng Diyos. Yan. Kaya sa atin, kaya ito niya nasabi, na ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipapahayag ng kalangitan, ang ginawa ng kanyang kamay, ipakita sa kalawakan. So, ibig sabihin, hindi lang dito. Ibig sabihin, kalawakan, malawak po ang mararating nitong salita ng Panginoon. Yan. Marami ang malililigtas ng Panginoon. Yan. Kaya, mga minamahal, kung ikaw ay nakikinig, tandaan po natin, ito po yung panahon, mahalagang kapanahunan para sa atin ngayon. Yan, nakikita na natin ang maraming mga nangyayari sa ating mundo. At ang lahat ng ito isang palatandaan ng malapit ng pagbabalik ng ating Panginoon. Sabi ng Matthew chapter 24, verse 1 to 10. So, patuloy po tayo. Sabi dito sa Gawa chapter 7 verse 55. Dito pa rin tayo sa God's glory. Ang sabi dito, ngunit si Esteban na puspos ng Espiritu Santo ay tumingala sa langit at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos. So, tunay nga po, isang tao na pinapakitaan ng Panginoon. Ibig sabihin, ito isang patunay na tunay ang pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya nga dito sinabi dito, mismo sa Gawa, nga si Esteban ay puspos ng Espiritu Santo. Nung tumingala siya, dumingin siya sa langit, at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya, ganun din, para sa atin, makikita natin ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Ang kaluwalhatian ng Panginoon, makikita po natin yan sa ating buhay. Kapag patuloy tayong gumawa, patuloy tayong sumunod sa Panginoon. Ang pangako ng Diyos, saan ka man naroon, nandoon rin ang kapangyarihan ng Diyos, nandoon din ang kanyang Espiritu. Kaya nga sabi, ang liwanag at ang dilim, sabi sa Psalms, ang liwanag at ang dilim ay isa lang sa paningin ng Panginoon. Walang tao daw makakatago, makakubli sa paningin ng Diyos. Kaya nga, sabi ng 139, nasisiyasat ng Panginoon ang ating buong pagkatao, ang ating isip, ang laman ng ating puso, laman ng ating isipan. Kaya ganun kamakapangyarihan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. God's glory. Ayan, ito yung ang kaluluhatian ay sa Diyos lamang. Patuloy tayo. Dito pa rin tayo sa verse 1. Spiritual dawn. Yan. Nasabi dito sa Isaiah chapter 60 verse 1, bumangon guys, yung Jerusalem, at sumikat tulad ng araw. Ito yung ibig sabihin yung pagtaas, pagliliwanag mo. Yan. Tulad ng araw, liwanagan ka ng kaluluhatian ni Yahweh. So, napakagandang salita po ito. Yan. Kailangan natin gumawa. Gumawa tayo sa Panginoon. Gumawa tayo mga dakilang mga pangako ng Diyos, kung ano mga ating mga pangako, gawin natin ito. At yung kalooban ng Diyos, gawin po natin ito. Sapagkat ito yung panahon na tayo'y bumangon, gagawa tayo sa kalooban ng Panginoon. Yan. Sabi dito, bumangon ka. Jerusalem, sumikat tulad ng araw. Liwanagan ka ng kaluluhatian ni Yahweh. At alam po natin, mga minamahal, kung kapatid, mga tagapakinig, na kapag ang Diyos ang kasama natin, kapag ang Diyos naghahari sa atin, wala tayong takot pangamba. Ang pangako ng Panginoon, lagi lang nating pangawakan. Pangako ng Diyos, di tayo niya pabayaan. Yan. Nakahanda tumulong ang Panginoon, nakahanda siyang magligtas sa atin. Yan. Itaas lamang natin ang Panginoon sa ating mga buhay. Yan.
So, patuloy tayo sa Malakias chapter 4 verse 2. Ganito rin naman ang kanyang sinasabi. Malakias chapter 4 verse 2. Ngunit sa inyo na nagpaparangal sa akin, ang sabi niya dito, ay sisikat ang aking katarungan na tulad ng araw. At ang sinag nito'y magpapagaling sa inyo. Lulundag kayo sa tuwa na parang mga guyang pinalaya sa kulungan. No, grabe, napakaganda ng kanyang pangako ng Panginoon, mga minamahal ko. At ang sabi dito, sisikat ang katarungan tulad ng araw. At ang sinag nito'y magpapagaling sa inyo. Yan. Ganun katindi, ganun kakalaga ang pangako ng Diyos, ang salita ng Diyos. Magpapagaling sa atin. Physically, spiritually. Yan. Kaya, ang sabi dito, kapag nangyari yan sa atin, lulundag tayo sa tuwa na parang guyang pinalaya sa kulungan. Yan. Alam niyo ba mga minamahal, ang mga hayop kapag nakakulong, kumisa nakikita natin ang kalungkutan. So ako, isang patutuo ko lang itong aming aso, pag tinatalian, grabe, ang bait. Yan. Pero kapag binitawan na siya, takbo ng takbo, lundag ng lundag, ibig sabihin, natutuwa siya. So, matulad din sa atin. Kapag gumawa ng himala ang Diyos sa ating buhay, kapag iniligtas ka mula sa kamatayan, dito ka, ibig sabihin sa puso mo, lulundag ka, iiyak ka, sa tuwa, sa galak, sa gagawing himala ng Panginoon, sa buhay mo. Yan, ito po yun. At, dito, maranasan natin yung spiritual dawn kapag patuloy lamang tayong gumawa sa kalooban ng Panginoon. Ngayon patuloy po tayo. Dito naman tayo sa Isaiah chapter 60 verse 2. Yan. Ang sabi dito sa verse 2, mababalot sa kadiliman ang buong daigdig, ngunit ikaw ay liliwanagan ni Yahweh at mapuspos ka ng kanyang kaluwalhatian. So, ang ibig sabihin dito, ito po yung spiritual darkness. Yan. At, ang sabi dito sa Isaiah chapter 9 verse 2, ito po yung mga verse, nakakita ng isang maningning na liwanag, ang bayang matagal nang lumalakad sa kadiliman. Sumikat na ang liwanag sa mga taong nanirahan sa lupaing balot ng kadiliman. Wow, napakaganda. Ang sabi dito sa Isaiah chapter 9 verse 2. Makakita ng isang maningning na liwanag, ang bayang matagal na lumalakad sa kadiliman. May mga tao na mula pa sa pagkabata hanggang tumanda na lang sila, yan, patuloy pa rin ang kanilang paglakad sa kadiliman. Subalit, kapag nasa Panginoon sila, tanggapin nila ang salita ng Panginoon at gumawa sila sa kalooban ng Panginoon. Ang sabi dito, hindi ka nalakad sa kadiliman, sisikat ang liwanag sa mga taong nanirahan sa lupaing balot ng kadiliman. Yan, napakagandang salita po ito ni Propetang Isaiah. At sa chapter 1 verse 5, ang sabi ito, nagliliwanag sa kadiliman, nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. So, sino po ito? Tinutukoy dito naman ang ating Panginoon si Kristo. Yan.
ang ating Panginoon Kristo, ang tinutukoy po dito, excuse me. Yan. Ang tinutukoy po dito ay ang ating Panginoon Kristo. Sapagkat kapag sabi dito, ang ilaw ay hindi ito nagagapi kailanman ng kadiliman. Yan. Kaya asahan po natin ito, mga minahal ko tagapakinig, sa ating mga kapatiran na patuloy na nakikinig. Yan. Paghariin natin itong salita ng Diyos at ang ilaw, siya ang ating Panginoon Hesus, ang siyang hayaan natin na siyang laging magliliwanag sa atin at lalakad tayo ayon sa kanyang kalooban. Yan. Kaya nga sabi ng Psalm chapter 110 verse 11, ang kanyang salita daw, ingatan sa ating mga puso. Yan. Kaya, ganun kahalaga ang salita ng Panginoon. Ang salita ng Diyos, sabi nga sa John chapter 1, pinag-aralan po natin yan, chapter 1, verse 1, na sabi nga, na in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God. So, ibig sabihin, kapag mayroon kang salita ng Diyos sa buhay mo, sa puso mo, mayroon kang Diyos. Kahit saan ka magpunta, magliliwanag ka. Sapagkat may salita ng Panginoon sa buhay mo. At hindi ka natatakot sa kadiliman. Kaya, ang sabi dito sa John, kailanman daw hindi magapi ng kadiliman ang liwanag. So, totoo po yan. Napakagandang salita po ito para sa atin. At sa John chapter 3, verse 19, ganito ang paghatol ng Diyos, na parito sa sanlibutan ang ilaw. Ngunit, inibig pa ng tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat ang kanilang mga gawain ay, ano daw? Masama. So, ang tao, kuminsan takot talaga sila lumapit sa Panginoon. Takot sila maglingkod sa Diyos. Kasi mayroon silang mga bagay na hindi maalis sa kanilang buhay. Ang gusto nila na patuloy pa rin silang gumawa ng masama. Pero mga mahalaga, mga minamahal kong tagapakinig at mga minahal kong mga kapatiran na patuloy nakikinig. Yan. Ang sabi dito, panatilihin natin ang salita ng Diyos na siyang magliwanag sapagkat sapagkat ito ay gawain ng mga sumusunod sa ating Panginoon. At ang hindi lamang dito sumusunod na patuloy na lumalakad sa dilim ay yung mga taong patuloy rin gumagawa ng masama. Praise God! Hallelujah! So, purihin ang Diyos at patuloy tayo. Dito po tayo sa verse 3. Basahin po natin ang verse 3. At ang sabi ito, ang bansa ay lalapit sa inyong liwanag. Yan. Ang mga hari ay pupunta sa ningning ng iyong pagsikat. Yan. Ano ito? Ito yung conversations of the Gentiles. Ang sabi dito sa Genesis chapter 22 verse 18. Sa magitan ng iyong lahi, yan, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat sinunod mo ang aking mga utos. So, ganun pala kaganda, kabuti, kapag sinusunod natin ang utos ng Panginoon. Sapagkat hindi ka lang ang pagpapalain, maging ang iyong lahi. Yan ang pangako ng Panginoon. Pagpapala ang lahat, yan, maging ang bansa. Kaya nga mga minahal, kapag sinusunod natin ang Diyos, ito ang magandang pangako ng Panginoon. Tandaan po natin, panghawakan natin ito, ang pangako ng Panginoon. Sapagkat sinabi niya ito doon kay Abraham, na ang kanyang lahi ay tulad ng dami ng bituin sa kalangitan. At ganun din sa bunbun ng karagatan. So, ibig sabihin, ganun ang pangako ng Panginoon sa atin. Pagpapalain ng Diyos ang ating mga lahi. Yan.
At patuloy po tayo. Sa awit pa rin. Chapter 86, verse 9 and 10. Sabi ito, ang lahat ng bansa na iyong nilalang lalapit sa iyo, magbigay galang. Sila'y magpupuri sa inyong pangalan. Yan. Lahat ng bansa daw na nilalang ng Panginoon, lalapit at magbigay ng galang. So, ito'y pangako ng Diyos doon kay Abraham. At ang pangako ng Diyos doon kay Abraham is pangako rin sa atin ngayon. Yan. Sapagkat ginagawa rin natin, kapag sinusunod natin at ginagawa natin ang salita, ang sinasabi at pangako ng Panginoon, yan. Hallelujah. Sapagkat sa verse 10, pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila na anumang gawin ay kahanga-hanga. Yan. Magpupuri sa inyong pangalan. Ang sabi din sa verse 10, pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila na anumang gawin ay kahanga-hanga. So, sa bawat ginagawa natin na kabutihan, sa bawat sumusunod tayo sa kalooban ng Panginoon, kahit man may kahirapan, kahit man may mga problema, pero hindi natin ito binibigyan ng pansin, ang nais natin ay masunod natin ang kalooban ng Panginoon. So, patuloy na po tayo sumunod at maglingkod sa Panginoon. Sapagkat, sabi dito, ikaw lamang ang Diyos na dakila sa anumang gawin ay kahanga-hanga. Papurihan natin ang Diyos sa lahat ng oras sapagkat ganun kadakila ang Panginoon. At walang mga bagay na ginawa dito na kahanga-hanga at tagumpay kundi ang ating Panginoon lamang. At tayo rin ang pinangakuan ng Panginoon. Kapag ginawa natin ang kalooban ng Diyos, magtatagumpay din tayo. Kaya sapagkat sabi ng Panginoon, ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay hindi niya ipapaya. At ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay lagi rin niyang isasama sa paralan ng tagumpay. At hindi tayo bibiguin ng Panginoon. Pangako niya yan. Para sa noon, Abraham, sa mga ninuno natin, kila Josue, pangako niya yan. At ang mga pangako sa kanila ay pangako din sa atin ngayon. Yan. Hindi nawawala yan. Hindi sayang yan. Kapag panghawakan natin itong pangako ng Panginoon. Sa Isaiah chapter 42, verse 1, sinabi ni Yahweh, narito ang lingkod ko na aking hinirang, ang aking pinili at lubos na kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu at siya ang magpapairal ng katarungan sa mga bansa. Wow! Maganda. Napakaganda ng pangako ng Panginoon. Sa mga lingkodan niyang hinirang. Yan. So, maraming mga hinirang ang Panginoon. Ibig sabihin, maraming pinili ang Panginoon. At sabi nga dito sa John, chapter 16, na hindi daw tayo, 15, hindi daw tayo ang nagpili, kundi ang Diyos ang nagpili para sa atin. At naghirang para sa atin. Kaya, ito naman, ang sabi dito, narito ang lingkod ko na aking hinirang, ang aking pinili, at lubos kong kinalugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu at siya'y magpapairal ng katarungan sa mga bansa. So, ito po ang ating panghawakan. Mga hinirang ng Panginoon. Mga pinili ng Diyos. Yan, na kanyang kinalugdan. Kinalugdan niya ang bawat kanyang pinili at bawat hinirang niya na ginagawa ang kanyang kalooban. Yan. Ito po yung ating pagtataas para sa Panginoon. Yan. Patuloy po tayo sa Isaiah chapter 60 verse 4. Yan. Ang sabi dito, Isaiah chapter 60 verse 4, pagmasdan mo ang iyong kapaligiran, ang lahat ay nagtitipon-tipon
upang magtungo sa iyo. Manggaling sa malayo ang mga anak mong lalaki, ang mga anak mong babae, kakagahing parang bata. Yan. So, ano ibig sabihin ito? Yan. Ito po yung sinasabi dito sa English, accession. Yan. Accession. Alam niyo ba kung gaano kahalaga yung accession? Access. Yung may access ka sa Panginoon. Wow, kapag may access ka, katulad sa best friend mo, bibigyan ka niya access anumang oras, makikita mo ang kanyang, ano yan. So, ito, para sa atin. Noong panahon, ang gusto mangyari nito, accession, is yung papupurihan natin ang Panginoon na sabi dito sa mga ginagawa, dito babasa po natin, ito sa Gawa, chapter 2, verse 47, yung daily addition. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalugdan rin sila ng lahat ng tao. At ang bawat araw ay dinaragdag sa kanila ang ng Panginoon ang mga iniligtas. So ito po yung sinasabi dito, na pagpasdan mo ang iyong kapaligiran, ang lahat na nagtitipon upang magtungo sa iyo. Yan, ito po yun. Ito yung pagligtas ng Panginoon. At ito yung dadalhin ka ng Panginoon doon sa kanyang kalulatian, sa kanyang pangako. Nang sabi dito, na nagpupuri sila sa Diyos, kinalugdan rin sila ng lahat ng tao at bawat araw nung panahon sa mga apostoles. Araw-araw sila na nag-iibanghilyo, araw-araw nila nagsishare. So, hindi sila tumitigil, sabi nga araw-araw nagtikon sila ng mga tinapay. Ibig sabihin ng tinapay, ito yung salita ng Panginoon. At doon naman, araw-araw din daw dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga iniligtas. So, ito yung napakagandang salita at pangako ng Panginoon. Patuloy tayo. Acts chapter 4, verse 4. Gayunman, marami sa nakarinig sa kanilang pangangaral ang sumasampalataya. Yan. Kay Jesus, kaya umaabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Yan. Grabe ron. Number of increase. Yan sa patuloy nilang pakikinig na salita ng Diyos at sa patuloy na pangangaral ng mga hinirang ng Panginoon, ng mga apostles. Yan, sabi dito, maraming sumasampalataya kay Jesus. At alam po ba natin, sabi dito sa verse nito, sa verse 4, umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. So, except pa nga dito mga babae, mga bata. Kasi lalaki lang sinabi dito eh. Pero sa lalaki pa lang grabe na, 5,000 na ang bilang sa mga lalaki. Pero mayroon din pala sa babae. Sabi naman sa verse 5, 14. Ang sabi naman dito sa Acts chapter 5, verse 14, samantalang parami ang mga lalaki at babaeng nanalig sa Panginoon. Yan, kasama pala ang mga babae din. Kaya ito, makikita natin na ito po yung ang ibig sabihin dito sa sinabi sa verse 4 na sabi dito ang lahat ng tipon-tipon upang magtungo sa iyo. Yan. Napakabuti ng salita ng Panginoon, pangako ng Panginoon. Nang sabi dito, number increase. Kapag patuloy natin ginagawa nito, ganitong gawain. So, patuloy na gumagawa ang Diyos at nag-i-increase ang ating pananampalataya at nag-i-increase ang mga mananampalataya. Yan. Kaya, ito po yung hamon ko. Sa lahat ng mga nakikinig, saan ka man, parte sa mundong ito, kapag napakinggan mo ito, sabi nga sa Mateo, huwag mong pagtigasin ang iyong mga puso. Kailangan natin talagang buksan ang salita ng Panginoon sa ating mga buhay. Sapagkat mayroong magandang pangako ang Panginoon para sa lahat. Hindi lamang para sa isa, sa lahat.
Sabi dito, nakikinig at sumasampalataya. Ito ang magandang pangako ng Diyos. At mapapabilang tayo, makakasama tayo sa mga tao ito na sinabi dito ng increase ng panahon. Yan, na umaabot sa 5,000 bilang ng mga lalaki. At sa patuloy pa rin nilang pangangaral, parami ng parami. Sabi dito, ang tumatanggap, hindi na lang mga lalaki, mayroon ding mga babaeng nananalig sa Panginoon. Yan. Steady growth of the church. Ito yung nanatili. Nanatili sila at parami naman ng parami ang mga tumatanggap sa pangalan ng Panginoon. Okay po, dito sa last verse po tayo. Ito sa Isaiah chapter 60 verse 5. Ang sabi ito, magalak ka kapag nakita sila sa iyong damdamit pawang kasiyahan ang madarama, sapagkat malaking yaman buhat sa kragatay iyong matatamo, at mapapasa iyo ang kayamanan ng maraming mga bansa. Okay. Napakagandang pangako ng Panginoon. Ano ibig sabihin nito? Ito yung enlargement. Yan. Enlargement. Pagpapalawak. Yan. Sabi dito sa Deuteronomy chapter 19 verse 8. Kapag pinalawak na ng Diyos, sabi dito, ninyong si Yahweh ang inyong nasasakupan sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninuno. Kapag naibigay na niya ang buong buo ang lupang kanyang ipinangako. So ito yung pangako ng Diyos sa panahon nila ni Moses. Pangako ang pangako ng Diyos kanila Moses, yung lupang ipinangako sa kanila, ito po yung Kanaan. Yan. Ito yung pangako ng Panginoon. At ang Kanaan ay nagasimbolo naman sa ating kapanahonan ngayon ay langit. Yan. So, ang pangako sa atin ng Diyos ngayon, hindi na lupa, hindi na Kanaan, kundi langit na ang ipinangako ng Diyos. Subalit hindi tayo makakapasok, hindi tayo makakating doon kapag hindi natin gawin ang kalooban ng Panginoon. Kailangan talaga natin itong gawin. Yan. Para lumawak. Yan. Ang ministeryo ng Panginoon para sa atin. Na tayo po yung mga taong gagamitin. Yan. Para makapagsir ng mga salita ng Panginoon. Nang sabi dito, si Yahweh na sasakupan sa lupaing ipinangako niya sa iyong mga ninuno, at kapag naibigay na niya ng buong buo ang lupang kanyang ipinangako. Yan, buong buo. Yan, naibigay para sa atin. Ito pangako ng Panginoon. Yan. So, patuloy po tayo sa talata pong ito sa verse 5. Una, tumatalakay po ito sa enlargement. Pangalawa, itong growth of kingdom. Yan. Itong pagpapalawak ng kaharian. Sa Isaiah chapter 9 verse 7, ang sabi dito, maging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan sa trono ni David. At ang kanyang kaharian itatatag nga ito, at pamamahalaan na may katarungan at katuwiran mula ngayon at magpakailan man. Isa sa gawa ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Wow! God bless sa salita po ito. Itong growth of kingdom. Yan. Pagpapalawak sa kapangyarihan, pagpapalawak sa paghahari ng Diyos. Yan. Nasabi dito, walang katapusang kapayapaan sa trono ni David. Yan. Walang katapusang kapayapaan kapag sumunod tayo sa Panginoon. Yan. Kaya, sabi dito, ang kanyang kaharian, itatatag nga niya ito at pamahalaan ng may katarungan at katuwiran. Yan. Mula ngayon at magpakailanman. Ito isa sa gawa ni Yahweh. Sabi dito sa mga
ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya po rin ang Panginoon, at ang sabi pa po dito sa Isaiah chapter 42, verse 1, hindi siya mawawala ng pag-asa o masiraan ng loob hanggat katarungan ay maghari sa daigdig. Yan. Ang malayong lupain ay buong pananabik na maghintay sa kanyang mga turo. Yan. Hindi siya mawawala ng pag-asa. So, tayo mga minamahal, hindi tayo mawawala ng pag-asa. Mayroon man tayong hinaharap ng mga problema, anumang ating naranasan sa ating kapanahonan ngayon, lalo na sa mga taong nakaranas ng mga trahedya, yung mga lindol, yung baha. So napakarami po ito ng mga taong nakaranas sa mga ganitong uri ng trahedya. So gutom, walang trabaho, walang pagkain. Subalit, panghawakan natin itong pangako ng Panginoon. Sapagkat ang pangako ng Diyos, hindi daw tayo mawalan ng pag-asa o masiraan man ng loob. Sapagkat hanggat katarungan ay maghari sa daigdig, ang malalayong lupain ng may buong pananabik na maghintay sa kanyang mga turo. Hintayin lang natin ang pangako ng Diyos at sunod lang na lagi tayo sa turo ng Panginoon. Yan. Sapagkat ito ang kanyang pangako. Huwag daw tayo mawala ng pag-asa. Asahan natin na panghawakan natin ang salita ng Diyos. So, ito pa, sa Isaiah chapter 54 verse 3, sapagkat kakalat kayo sa buong daigdig, ang kinin ng inyong lahi ang ibang mga bansa, at pananahanan nila ang mga lungsod doon na iniwanan. Wow! Napakaganda ng salitang ito. Kakalat kayo sa buong daigdig, ang kinin ng inyong lahi, ang ibang mga bansa, at pananahanan nila ang mga lungsod doon na iniwanan. So, tunay nga po, ito ang magandang salita ng Panginoon, pangako ng Panginoon, na ang kinin natin, yan, mayroong pangako ang Diyos sa atin. Ang kinin natin maging ibang bansa, bayan. Kaya nga sabi dito sa Bible, mapalad ang bansang si Jesus ang Panginoon. Yan. Sapagkat kapag ang ating pinaglilingkuran ng Diyos ay isang Diyos na buhay. Kaya mahalaga po ito. Iba ang taong mayroong Diyos sa buhay. Yan. Pero ano yan? Kasi pagdating lang ng mga trahedya, ng sunog, tapos bagyo, lindol, tapos baha, yan, ang mga tao, saka mo marinig yung paghingi ng tulong sa Diyos. Saka pa sila tatawag ng Lord, Lord, help me Lord, help me Lord. Yan. Pero alam niyo ba, mga minamahal kong tagapakinig, sumusubaybay sa programang ito, na ang sabi ng Panginoon sa Isaiah chapter 59 verse 1, hindi daw may isang kamay ng Diyos na para tayo kanyang iligtas. Subalit, pagdating naman sa verse 2, sabi niya, hindi naman siya bingi na hindi niya narinig ating mga daing. Pero ano ba ang mga bagay na hindi tayo mapapakinggan ng Panginoon sa ating mga daing? Yan. Sapagkat kapag gumagawa tayo ng kasalanan, hindi talaga tayo mapapakinggan ng Panginoon. Kaya mahalaga talaga na gagawin natin ang kalooban ng Panginoon. Kaya maraming salamat sa lahat na nakikinig at sumusubaybay sa programang ito. God bless sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon. Yan. Naway sumayin niyo ang kapayapaan, biyaya at pagpapala ng Panginoon ng Diyos sa bawat isa na patuloy na sumusubaybay sa programang ito. At ako din ay lubos rin ako nagpapasalamat sapagkat ito ay isang
mahalaga. Hindi man kami nakakarating doon sa ibang lugar, mga probinsya, na para lang isira ang salita ng Panginoon. Subalit sa pamagitan sa programang ito, alam ko na maraming mga nakakarinig sa salitang aming naipapangarap. Kaya God bless po sa inyong lahat. Sana ipagpalain tayo ng Panginoon. So, yun po. Manalangin po tayo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa muli, O Diyos, taos puso ko nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa kabutihan mo sa amin, sa gabing ito, Panginoon o God. Tunay nga po, Panginoon o Diyos, natapat kang Diyos na nangako sa amin. At hindi lang sa amin, kundi sa lahat na sumasampalataya sa iyo, Panginoon. Kaya ma-bless mo po, Panginoon, sa gabing ito ang lahat na nakikinig at nagbigay ng panahon, Panginoon o God, na upang mapakinggan ang iyong salita. Gumawa ka ng dakilang bagay sa kanilang mga buhay. Dakilang himala sa kanilang mga buhay, O Diyos. Lord, hallelujah, tinataas ko sa iyo, Panginoon, ang lahat, Panginoon, na sumusubaybay. Ano mga problema kanilang naranasan, Panginoon o God, by your name, O God, bigyan mo ng kalutasan. Walang trabaho, Panginoon, naghanap ng trabaho, bigyan mo po, Panginoon, ng trabaho. Tugunin mo, Panginoon, ang kanilang pangangailangan sa araw-araw, O Diyos. At sa lahat, Panginoon, ng may mga karamdaman, nakakaranas, Panginoon. Hallelujah, ng sakit at karamdaman, Lord. Ikaw po, Panginoon, hallelujah, ang Diyos ng kagalingan. Sinabi mo po, Panginoon, doon sa cross, sa pamagitan ng latay na iyong laman, lahat ng sakit, karamdaman ay gumaling na. Kaya po, Ama, nananalig ako, nananampalataya, Panginoon, sa gabing ito. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Lord, hallelujah, by your name, O God. Lord, ang healing power, Panginoon, kanilang maranasan sa gabing ito. Kaya po, Ama, maraming salamat, Panginoon, sa mga salitang ito. Naway salitang ito po, Panginoon, O God, hindi maging may tanim sa bawat puso na nakikinig po, Panginoon. At kanilang ipamumuhay po, Panginoon. Hallelujah. Habang may panahon pa, Panginoon. Kaya po, Ama, salamat po, Diyos. Purihin ka, Panginoon. Sa gabing ito, salamat sa mga salita mo na ihayag po, Panginoon. Hallelujah. Sa dakilang kabutihan gamit ang iyong lingkod. Bless mo po, Panginoon. Hallelujah, ang aking mga kapatiran na narito, kasama ko po, Panginoon. Patuloy mo silang samahan, ingatan po, Panginoon, sa kanilang pag-uwi. At gayon din naman po, Panginoon, dalangin ko po, Panginoon, ang bawat isang saan man naroon po, Panginoon, ang iyong pag-ingat, gabay, patnubay, Panginoon. Ang pagliligtas mo, ang siyang laging maranasan, Panginoon, ng bawat isa. Purihin ka, Panginoon, sa iyo po namin ibinabalik lahat mga papurit pagpapasalamat sa natatangit ng isang makapangyarihang pangalan mo, o aming Panginoon Kristo. Amen. Okay, God bless. Hallelujah. Ito, shout out naman tayo sa ating mga minamahal na mga patuloy na sumusubaybay. Wow! Itong ating mga kapatiran mula sa Yudoran, sa pangunguna po ng ating mahal na pastor dyan, Pastor Carl Sandigan. Yan, at sa kanya mga minamahal na mga kasama sa ministry. So, salamat sa inyong pagsubaybay. Ito, sa ating mahal din na kapatid, Bong Flores. Hallelujah, nasa Manila siya ngayon. Pero narito, nakasubaybay rin siya sa programang ito. So, God bless sa inyo dyan sa Manila, nakikinig sa salitang ito. Patuloy din kayong pagpalain ng Diyos. At ang ating kapatid, mga kapatiran sa Tapil. Yan, sila Pastor Vicente Salisi, Pastor Berting Salisi, at ang kanilang mga pamilya at mga kasamahan. Kaya salamat sa inyo. Hallelujah. God bless. Pagpalain kayo ng Panginoon.
At mayroon pa po sa mga ating mga kapatiran sa Dulong Crusher. Mga ipon sa Dulong Crusher. Salamat sa inyong pagkikinig, pagsubaybay, programang ito. John Omin, at ang ating mahal na na pastor, Pastor Alvin C. At ang ating namang mahal na pastora, ito si Pastora Mirna Alcor. So, pagpalain kayo ng Panginoon. At dito naman, mayroon pa tayo dito, hallelujah, mga updates and mission, station. Ito, God bless sa inyo, itong Mendoza, family. Yan, pinagmisahan. Tapos, ito sa may Gitiran, sa may Padilla, at sa Tanay, Binangunan, Cubao, at Burias. Yan, sa Burias, Tanumay, sa Timbaybay, at sa Mapaniki. Salamat sa inyo. God bless sa inyo. At ito pa, itong ating mga kapatiran na sumasubaybay ngayon sa gabing ito. Hallelujah! General Alice, Roger Vigo, Maria Rowena Ruiz, Gis Cabillar, David Singh, Artia Malakas, at ito si Bitsay Flores. Yan, si Tigrayan, kasi Roman, si Lumin, Sandro Reyes, Elizabeth Paraiso, at ito si Chris, yan, Paraiso, Lia Ortiga, Ngoto Torol, at Jiri Pascua, Shirley Mirasol, Nan Castil, Lia Joy, Salisi, Ana Recuerdo, Morena Flores, Norilano, Pascua. Yan. Okay. Ito pa, last. Si Hisilan, Paulo, God bless sa iyo, sis. Ayan. So, tandaan po natin, patuloy pa tayong makinig sa muli. For tomorrow speaker, Sister CG Hernandez. So, patuloy po natin subaybayan. Yan, malapit na po ito matapos ang 100 days. At nasa 96 days na tayo bukas. At naway, hindi lang natatapos ito sa 100 days. At naway, magpapatuloy po ang programang ito. Yan. So, salamat. God bless. God bless sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon. Okay.